Muling nilinaw ng Kremlin na hindi papayag ang Russia sa ceasefire o malawakang peace talks hanggat hindi umaalis ang mga puwersa ng Ukraine sa Donbas region na inaangkin na ng Moscow bilang bahagi ng teritoryo nito. Sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na kailangan umanong maglabas ng utos si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para itigil ng Ukrainian Army ang putukan at umalis na sa mga rehiyong kontrolado ng Russia. Itinuturing naman ng Ukraine at ng international community na hindi lehitimo ang mga referendum na ginamit ng Russia upang angkinin ang mga nasabing rehiyon. Iginiit ni Zelensky na hindi papayag ang Kiev na isuko ang mga nasabing lugar dahil para na rin umano itong pagsuko ng buong bansa. Kasunod ito ng muling pag-init ng labanan matapos mapaso ang 3 araw na US brokered ceasefire noong Lunes. Sa loob ng maghapon noong Martes, naglunsad umano ang Russia ng halos 800 drones sa iba't ibang bahagi ng Ukraine habang nagbabala ang Kiev na maaari pang masundan ito ng malawakang missile strikes. Samantala, iniuugnay naman ni Zelensky ang malawakang pag-atake ng Russia sa pagbisita ni US President Donald Trump sa China. Ayon kay Zelensky, hindi umano nagkakataon lamang na isa sa pinakamalalaking drone attacks ng Russia ay nangyari kasabay ng high-stakes visit ni Trump sa Beijing. Iginiit nito na tinatangka umano ng Moscow na guluhin ang political atmosphere habang nakatuon ang pansin ng mundo sa pag-uusapan ng United States at China. Sinabi rin ng Ukrainian President na tinatarget ng mga Russian drones ang mga rehiyong malapit sa mga bansa ng NATO. Tinamaan din ng mga pag-atake ang iba pang rehiyon tulad ng Kiev, Odessa, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia at Sumy. Sa Ryune region, 3 ang napatay matapos tamaan ng pag-atake ang isang residential house habang isa namang matandang lalaki ang nasawi sa Zaporizhia matapos sumabog ang isang guided bomb malapit sa kanyang lugar. Sinabi pa ni Zelensky na layunin ng Moscow na ma-overload ang air defense system ng Ukraine at magdulot ng mas malaking pinsala at takot sa mga sibilyan. Nanawagan din ito sa international community na paigtingin pa ang pressure laban sa Russia upang matigil ang mga pag-atake. Samantala, naglunsad din ng mga drone attack ang Ukraine sa ilang industrial facilities sa loob ng Russia. Sinabi ng Russian Defense Ministry na nakapagpabagsak sila ng mahigit 286 na Ukrainian drones sa 14 na rehiyon kasama ang Crimea. Nagdulot din ng sunog ang bumagsak na drone debris sa isang gas processing plant sa Astrakhan region, habang may mga industrial facilities din na nasira sa Krasnodar at Yaroslavl. Patuloy naman ang pag-atake ng Ukraine sa mga energy facilities ng Russia na ayon sa Kiev ay lehitimong target dahil sumusuporta ang mga ito sa operasyong militar ng Moscow. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.